Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est.
na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Narito muli na naman po kami para magpahayag dito po sa programa ng aming mahal na hari tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consumatum est. So bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking mga kasamahan ngayong gabi nito, na unang-una sa aking ina po, na ito po ginanap sa kanyang bahay ang aming pagpapahayag sa gabi nito. Walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At ganoon din sa ating mga kapatid na naririto po ngayon, nakasama ko po ngayon. Ang unang-una o pangalawa, walang iba ang ating Reyna Gloria de Leon. At ganoon din sa kapatid natin, walang iba, si Reyna Marites Saldivar. At ganoon din po sa isa pa nating kapatid, Aring Ramel Tadya, at Aring Gerson del Rosario, at Aring Nicomedes Rapio. At ganoon din po, ako po ang inyong kapatid, walang iba, Aring Robel Baltasar. So sa gabing ito, ay nais po muna naming magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyambonanza. At ganun din po sa aming 5 spiritual mothers. At ganun din po na lubos po kaming gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe, Prinsipe Rocky Y. Reyambonanza, na siya po ang aming President ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po, Aring Adolfo B. Reyambonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganoon din po sa 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region. Walang iba po ang aming Aring Edgar Palor Ligoto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Ligoto. Sumapagpalang oras, hari at reyna. At ganun din po
sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay, down to Purok. At ganun din po na buwabati ako sa ating mga kapatid na nandun po sa ibang bansa. No? Unang-una po, ang atin pong kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandun po sa bansang London. So mapagpalang oras, Reyna. At ganun din po sa isa pa nating kapatid, walang iba, Princesa Claribel Baltasar, na nandun din po sa bansang Kuwait. So mapagpalang oras, Reyna at Prinsesa. At ganun din po sa buong pwersa ng The Kingdom of God sa palatuntunang konsumato. At ganun din na ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na Haring Filemon Ondoc Reambunansi tungkol sa kaharian ng Diyos. Na kami po'y walang tigil o sawa na ipahayag po sa inyo yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ay plano ng Diyos. Na maski paulit-ulit ang aming binabalita o binabahagi po sa atin, ay mas mainam para mas higit po natin na maintindihan o maunawahan yung tunay na talagang plano ng Diyos sa daigdig. Wala nang ibang plano kundi ang magtayo ang Diyos ng isang kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi na ito magiging. Kaya sa gabing ito ay sana ay wala po kayong sawa na manood o makinig sa aming binabahagi tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito yung matagal na hinihintay ng mga unang pa nating mga ninuno, no? Na walang ibang bukang bibig na kung manalangin, hinihingi ang kaharian ng Diyos. Ngunit nandirito na. Kaya ito ang unawahin nating maigi. Sa ganon ay maibigay na ng Diyos yung pangako na mula pa ng itatag ang sanglibutan, inanda na ng Diyos ang kaharian para ipamana doon sa kanyang mga nasakana. Kaya sa gabing ito, inuulit ko, narito po kami para patunayan sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya, ang una pong magtalakay o magbahagi sa gabing ito para maunawaan po nating mabuti ay walang iba po ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. Napatutunayan na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa natin, Pilipinas. So inuulit ko, mapagpalang oras sa ating lahat. So ibigay ko na po sa ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. Okay, so maraming salamat, Hari. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa Region 2, Province of Quirino, sa bahay post ng isa nating kapatid, si Reyna Merlita Baltasar. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God,
His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Reambulansa. At ganoon din po sa aming mahal na Pangulo. Isang pasasalamat din at pagpupuri. Walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambulansa. Na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa kanyang kapatid na si Hari Adolfo B. Reambulansa, na siya po ang aming President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Dapitan Shrine City. So, maayong gabi sa inyo mga nanay. At ganoon din po sa lahat ng mga royal family ng Reambulansa. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong, at kasama ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. So, mapagpalang oras, Hari at Reyna. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok. At sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa. Okay, so mapagpalang oras sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, ay narito naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo yung mga plano ng Diyos sa daigdig na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang po ang aming mahal na hari. Ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondok Reambulansa. Siya lang po ang nakapagbigay kahulugan. Yung katotohanan lang po. At yung mga sinalita pa ng Diyos sa mga talinhagang salita sa banal na kasulatan. So, sa gabing ito ay magtatalakay na naman po kami sa inyo tungkol ito sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Yung programa ng Diyos o plano ng Diyos sa daigdig. Kaya, ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Yan. Ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Mga kapatid, subalit, itong kaharian ng Diyos, ay nagsimula pa ito sa mga taong ginamit ng Diyos kay Saul, David, and Solomon. Yan. Na sila yung mga naghari doon sa Israel ng tig 40 years. Yan. Naghari sila doon sa Israel ng 40 years, tigpo 40 years yan. Subalit, si King Solomon ay natapos naghari sa negative 997 BC. Yan. Natapos si King Solomon sa negative 997 BC. Kaya, tapos na yung kaharian. Subalit, ang tanong, yung kaharian na programa o plano ng Diyos ay nagtuloy po ba? Nagtuloy. Yan, nagtuloy yung plano ng Diyos sapagkat siya lang ang may programa, hindi tao. Mga kapatid, Diyos lang ang may programa o may plano na magtayo ng kaharian sa daigdig. Kaya nga, ang sumunod na kaharian na
itinayo ng Diyos yung bansang Babylonia. Yan. 4 na kaharian po yan na ginamit ng Diyos sa buong daigdig, buong daigdig. Yung una ay ang bansang Babylonia. Yan ang unang tinayo ng Diyos na kaharian. Sumunod, nung natapos na yung bansang Babylonia, ang sumunod, yung bansang Medo-Persia. Yan. Yan ang pangalawang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig, ang bansang Medo-Persia. Kaya nung natapos ang bansang Medo-Persia, ang sumunod na kaharian sa daigdig, yung bansang Greece. Yan ang pangatlo na kaharian sa daigdig. Nung natapos ang bansang Greece, ay sumunod yung bansang Rome o Roma. Yan. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig, mga kapatid? Meron. Subalit, doon lang yung sinasabing Kingdom of Saudi Arabia. Hindi man ito pang daigdig. Doon lang sa Saudi. Yung tinutukoy ng Diyos yung kaharian sa buong daigdig. Yan. Wala ng kaharian sa daigdig. Mga kapatid, wala ng kaharian sa daigdig. Kaya nga, sa panahon ng ating Jesucristo, si Panginoong Hesus, yan, na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian doon sa bansang Israel, sapagkat siya yung pinili o yung pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Mga kapatid, na ano ang kanyang dala? Yung kaharian ng Diyos or Kingdom of God. Yan. Yan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kaharian ng Diyos na kanyang ibinabalita, yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang titulo ng ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos at higit sa lahat, siya yung pinahiran ng langis o siya yung sinugo na kanyang ibinabalita, yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesus doon? Or nakilala po ba ang ating Panginoong Hesus? So, hindi po siya nakilala o hindi siya tinanggap ng mga tao. Bagkus ano ang kanilang ginawa? Siya'y linitis at higit sa lahat, siya'y hinuli at ipinako sa krus. Mga kapatid. Kaya yung panglimang kaharian na kanya sanang itatayo doon sa bansang Israel ay kanyang inalis o kanyang kinuha. Yan. Ayon sa banal na kasulatan, sa Matthew 21:42-43,
Basa nga rin. So ganito po ang sinabi sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulog. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O, di ba? Kaliwaliwanag yung sabi ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung bato na kanilang itinakwil doon ay walang iba. Siya yung Diyos o siya yung Kristo na ginawang pangulo sa panulok. Mga kapatid. Kaya yung kaharian na kanyang itatayo sana doon ay inalis at ibinigay ito sa isang bansa. Yan. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid, kaya kung ating iisipin, sabihin na lang natin, yung bilang ng bansa sa daigdig ay nasa 300 nation. Yan. Yan. Kaya mapalad yung bansa na pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian. Kaya ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao. Ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. Basa rin. So ganito mabasa sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Punto. Okay, so yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na datapwat hanapin muna ninyo. O ngayon, andito na yung kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun ang kautos-utusan ng Diyos, mga kapatid. Inutos yan sa lahat ng mga tao. Kaya sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan ng ating tema ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel. Yan. At ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Bansa ang sinabi ng Diyos ngayon, mga kapatid. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo na dito ka talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa una naming testimony. Yan. Na mababasa po yan sa Genesis 25, 23 hanggang 26. Basa.
So, ganito po ang mabasa sa banal na kasulatan sa 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. Punto. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Rebeka ay nagbuntis ng 2 bansa na kapatid. Nagbuntis ng 2 bansa. Na si Rebeka ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, si Rebeka ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita or parables. Na si Rebeka ay siya ang daigdig. Yan, siya yung daigdig. Ngayon, kung literal na babae, si Rebeka, kung literal gaya ng mga kababaihan, kaya nyo bang ibuntis yung 2 bansa? Hindi. Hindi nila kaya. Sapagkat ito'y talinhagang salita, parables yan. Na siya lang yung makapagbuntis o makapagdala ng 2 bansa. Sapagkat ito'y talinhagang salita. Yan. Matalinhaga po yung mga sinalita ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat nung dumating na yung panganganak ni Rebeka, literal. Subalit, literal na babae parables pala. Ngayon, dumating na yung kanyang panganganak, 2 bansa man ang kanyang iluluwal. Mga kapatid, ano ang kanyang partira? 2 bansa. So, kung 2 bansa man ang kanyang iluluwal, tulad ng kababaihan, kung sila'y manganganak ngayon, ang kanilang partira ay o kumadrona o ay yung kanilang kumadrona or partira ay nurse o mga doktor. Yan ang kanilang partira. Ito, 2 bansa. Ang kanyang iluluwal, ano ang kanyang partira? Kinakailangan bansa rin. Yan. Bansa rin ang kanyang
partira or kumadrona na ginamit dito na kanyang kumadrona ay ang bansang Spain. Yan. Bansang Spain. Dito sa bansang Spain ay mayroong ginamit ng Diyos yan ng dalawang tao upang sila'y magdiskubre kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yung kaharian ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa bansang nagkakabunga, mga kapatid. At ang ginamit ng Diyos ay sina Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. Yan yung ginamit ng Diyos upang sila'y mag-discover. Mga kapatid. Si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sa malayong hilaga. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. Mga kapatid. Na ang unang anak, ayon sa banal na kasulatan, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Yan. Yan ang unang anak ni Rebecca. Sino si Esau? Mga kapatid, kung ating babasahin sa banal na kasulatan, sa Genesis 36:8, basahin po natin kung sino si Esau. Basahin mo nga rin. Ganito ang mababasa sa Genesis chapter 36 verse 8. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. Punto. Yun ang nabasa sa banal na kasulatan. Na si Esau, siya si Edom. Mga kapatid. Si Esau na siyang Edom. At ano naman itong Edom? Mga kapatid, kung ating i-research yan, or titignan po natin sa world map, itong Edom, siya pala yung bansang Amerika. Mga kapatid, siya yung bansang Amerika. Ito po ang unang anak ni Rebecca na lumabas sa taong October 12, 1492. Si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Mga kapatid, so nahanapan na po natin yung unang anak ni Rebecca. Ayon nga sa mga discoverer, sila ay nagpatuloy na naglakbay. Yan. Sa malayong silangan. At nakarating sila sa taong March 16, 1521. Sa isang isla na wala pa itong pangalan.
Ayon nga sa banal na kasulatan, na ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Yan. Pangalawang anak ni Rebecca, si Jacob. So, sino si Jacob? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan kung sino si Jacob, sa Genesis 32:28. So, ganitong mabasa sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yun ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na ang itatawag sa kanya? Israel. So, hindi na Jacob, siya na ay si Israel. Yan. Ayon nga sa mga discoverer, ay umuwi sila sa bansang Spain. Yan. Upang ibalita sa hari na meron silang na-discover na isang isla na wala pa itong pangalan. At ang hari dito sa Spain ay walang iba si King Philip. Yan. King Philip II. Siya yung hari doon sa Spain. Kaya nga, sabi ng hari, bumalik kayo doon sa isla na inyong na-discover at bigyan nyo ito ng pangalan. So, bumalik ang mga discoverer at kanilang pinangalanan itong Pilipinas. Yan. Las Islas, Pilipinas. Yan. At gusto pa nilang itong gawing Kristiyanong paniniwala. Kaya pagkalipas ng 2 taon, kung ating idagdag sa taong kung saan ito na-discover, kung ating idagdag yung 2 taon, ang sukat, last 2 years, 15, yan, 1523. Kaya nga sa taong April 14, 1523 ay isinigaw pa ito ng 2 tao. Ano ang kanilang inisigaw? Mga kapatid, Philippines is a Christian country. Yan. Philippines is a Christian country. Yan. 2 tao po ang nagpatunay dyan. Si Raha Humabon at si Lapu-Lapu. Mga kapatid. Na binautismuhan pa ito ng isang pare na si Father Pedro Valderrama. Yan. Na
Yan ang nagbautismo sa mga Pilipino. Mga kapatid. Father Pedro Valderrama, upang masigit po natin maunawahan o maintindihan, so ganito po yung hanay. Bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata? Mga kapatid, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Ay malakas. I should say, malakas. Ang bansang Amerika po ba ay malakas? Malakas. Tunay. Mga kapatid, tunay na malakas ang bansang Amerika. Bakit? Sapagkat ang kanilang kagamitan na pandigma ay mga high power. Kaya tunay na malalakas. Mga kapatid. Bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay, mga. Tunay. Tunay na sila'y mapupula. Bakit sila mapupula? Tingnan nyo pag makakita kayo ng mga Amerikano, kapag masilayan yung kanilang mga balat, sila ay mamula-mula. Mga kapatid. Bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, sapagkat makikita sa kanilang pangangatawan na mababalahibo. At maglilingkod sa bata. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Tunay. So ganito po ang hanay, mga kapatid. Sa taong 1945, ano po ang naganap sa taong 1945? World War. So ito yung tinawag na World War II. Yan. Yung pangalawang digmaan sa daigdig. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma or inalipin ng bansang Japan. Mga kapatid. Subalit, ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa bansang Pilipinas. Kaya yung hula ay natupad po na maglilingkod sa bata. Mga kapatid. Kaya sa taong 1946, ano ang naganap sa taong 1946? Sa taong 1946 ay naging malaya po ang bansang Pilipinas. Mga kapatid. At ito ang tinawag na America and Philippine Friendship Day. Yan. Yan ang kaganapan sa taong 1946. Naging malaya ang bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya ito yung unang anak ni Rebecca na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Na lumabas sa taong, na nadiskubre sa taong October 12, 1492. At ang pangalawang anak ni Rebecca
ay si Jacob na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. Yan po ang aking ibinahagi or aking inihayag na naman sa inyo na saan ito naganap? Bansang Pilipinas. So walang iba, bansang Pilipinas po. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Okay, so bansang Pilipinas. Hindi po ako naiiyak or natatakot na sabihin sa inyo na dito muli itatayo ang Diyos ang kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya dito ibinuhos ang Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung ipamamana ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak dito sa bansang Pilipinas. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na bansa na kanyang hinirang, bansang hinirang, na dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ayon po yan sa Daniel 2:44. Yan. Ito ang aking tinalakay na naman sa inyo na wala po kaming sawang magpahayag. Ipahayag sa inyo yung mga plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Siya lang ang may plano sa lahat. Siya lang ang magtayo. Hindi tao. Siya, Diyos, ang magtayo ng kaharian. Okay, so ito po ang aking tinalakay sa gabi ito. Sa lahat po ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na rin Filimon Ondok Reambulansa. Subaybayan nyo lang ang aming pagla-live sa araw na ganito ring oras, sa araw po ng Miyerkules at Linggo. At higit sa lahat, ako nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Reambulansa, at sa aming mahal na Pangulo. Yan, maraming salamat. Mahal na Prinsipe, Rocky Y. Reambulansa, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Reambulansa, at sa aming Regional Director na masigasig, Hari Edgar Palor Liguton, kasama ang kanyang Reyna Rose Padillo Liguton. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At susunod ko lang pakinggan naman ninyo ang isa po namin kapatid upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin.
kaharian ng Diyos ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.